Kaninang pagtapos ng tanghalian ay nagpunta kami sa Mandaue, Cebu para kuhain yung t-shirt na gagamitin namin bukas para sa piyesta ni Saint Joseph Calasanz. Ito yung t-shirt na nung isang araw na kwento ko sa inyo na ang order namin ay 24 pieces lang. Pero ang sabi ni ate, 23 na lang daw ang aming babayaran kasi meron kaming libreng isa. Yung pabalik na kami sa Formation House, gumamit kami ng Waze. Napansin ko na ang distance papuntang Formation House ay 23 kilometers. At habang bumabiyahe na kami, meron kaming sinusundan na kotse na merong nakalagay na Jesus. Ang naisip ko ng mga sandaling yon ay sinusundan namin si Jesus, both literally and figuratively. Figuratively, kasi when you follow Christ, you need to deny yourself and carry your own cross. Sa pagpasok ko sa buhay seminarista, tinalikuran ko ang dati kong buhay, alang-alang sa pagsagot sa tawag ng Diyos. Literally, kasi ang sinusundan naming kotse ay may pangalan na Jesus. Ngayon ay ang ikahuling araw ng nobina para kay Saint Joseph Calasanz. At tulad niya ay sinundan din niya ang buhay ni Jesucristo sa pamamagitan ng pagtulong sa pag-aaral ng mga kabataan para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Pagkatapos ng misa, hinanap ko ulit ang mga Bible readings for today. Nakita ko dito, in ordinary time, ang gospel reading ngayon ay galing sa Book of Matthew, chapter 23. Kung gagamitin naman ang gospel reading para sa feast ni San Bartolome, makikita mo ito sa page na meron ding 2-3. Iniimbitahan ang lahat na sundin ang buhay ni Jesucristo, ang buhay na nagbibigay serbisyo para sa ibang tao, ang pagbibigay ng pagmamahal sa bawat isa, kahit ang pagsasakripisyo para sa ibang tao. When you follow Jesus, you deny yourself. You pick up your cross and carry your own cross. Kaya tara na guys, joyride tayo. Sundan natin siya.